Lumipat ka sa likod, Wilhelmina. Si Beatrice ang uupo dito sa harap sa tabi ko. Ang mga salitang iyon mula kay Alonso ay mas matalim pa sa anumang patalim na bumaon sa dibdib ni Wilhelmina. Tila tumigil ang mundo sa tapat ng malawak na garahe ng mansyong Santillan. Ang sikat ng araw ng umagang iyon ay napakainit, ngunit nakaramdam si Wilhelmina ng isang kakaibang ginaw na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang kalamnan. Nanigas ang kanyang kamay na hawak ang pinto ng itim na SUV. Ang sasakyang siya mismo ang pumili at bumili para sa kaarawan ng kanyang asawa noong nakaraang taon. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Tumingin siya kay Alonso, umaasang makakakita ng kahit kaunting biro o lambing sa mga mata nito, ngunit tanging lamig at pagmamadali ang sumalubong sa kanya. Sa tabi nito ay nakatayo si Beatrice. Suot ang isang mamahaling puting dress na tila kumikinang sa ilalim ng araw, habang may matamis at mapanuyang ngiti sa mga labi. But Alonso, ako ang asawa mo. Nakahanda na ang mga gamit ko sa harap. Mahinang kulasisi ni Wilhelmina. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang dahil sa lalamunang parang may nakabara na malaking bara ng yelo. Wilhelmina, don't be so dramatic. Si Beatrice ang kailangan kong kausap tungkol sa presentation para sa mga investors mamaya sa Pampanga. It is a long drive and we need to discuss business. Sagot ni Alonso nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Inayos ng lalaki ang kanyang mamahaling relo, ang relong regalo rin ni Wilhelmina. Na tila ba ang presensya ng kanyang asawa ay isang istorbo lamang sa kanyang mahalagang oras. Hindi pa doon natapos ang pagdurusa ni Wilhelmina. Mula sa pintuan ng mansyon, lumabas ang kanyang biyena na si Doña Pilar, dala ang kanyang abaniko at ang mukhang laging nakahanda sa pangungutya. Huminto ang matanda sa tabi nila at tinitigan si Wilhelmina mula ulo hanggang paa. Huwag ka nang magmatigas, Wilhelmina. Ang isang asawang nakakaintindi ay alam kung paano magbigay daan para sa ikabubuti ng kumpanya. Beatrice is helping Alonso save our legacy, habang ikaw ay taga-ubos lang ng oras sa bahay. Matuto kang lumugar. Ang asawang marunong, alam kung saang silya siya dapat nakaupo. Dagdag ni Doña Pilar bago ito tuluyang sumakay sa kabilang sasakyan. Ramdam ni Wilhelmina ang mga mata ng mga kasambahay na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Naroon din si Aling Marites, ang kapitbahay nilang laging nagmamasid, na ngayon ay tila ba kumukuha ng bawat detalye ng kanyang kahihiyan upang maging paksa ng tsismis sa buong barangay. Ang bawat sulyap ng mga tao sa paligid ay tila mga latay ng latigo sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang binitawan ni Wilhelmina ang hawakan ng pinto sa harap. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog sa semento, na durog sa libu-libong piraso na hinding-hindi na muling mabubuo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila na ang presentation na tinutukoy ni Alonso ay siya ang gumawa, na siya ang nagpuyat ng 3 linggo upang ayusin ang mga butas sa pananalapi ng Santillan Holdings na dulot ng kapabayaan ni Alonso. Ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisang sakit. Sumakay siya sa likod ng sasakyan sa madilim at masikip na bahagi kung saan karaniwang inilalagay ang mga gamit. Nang sumara ang pinto, ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang 5 taong pagsasakripisyo. Mula sa rearview mirror, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sariling mga mata. Puno ng luha na pilit niyang hindi pinapatak dahil ayaw niyang makita nila ang kanyang kahinaan. Umandar ang sasakyan patungo sa Pampanga para sa fiesta. Habang tumatakbo ang sasakyan, narinig ni Wilhelmina ang masayang tawanan nina Alonso at Beatrice sa harap. Ang amoy ng pabango ni Beatrice ay humahalimuyak sa loob ng SUV. Tila ba sinasakop ang bawat sulok ng espasyo na dapat ay kay Wilhelmina. Sa kalagitnaan ng biyahe,
Kinuha ni Beatrice ang isang folder mula sa kanyang bag at ipinakita kay Alonso. I made some minor changes to my strategy, Alonso. I think the board will love it. Wika ni Beatrice. Binibigyang diin ang salitang may. Napapikit si Wilhelmina. Iyon ang folder na naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Hindi lang upuan sa sasakyan ang nanakaw sa iyo, Wilhelmina. Pati ang iyong pangalan at ang lahat ng iyong pinoprotektahan ay nakatakda ng mawala ngayong gabi. Nanginig ang mga daliri ni Wilhelmina habang binabasa ang mensahe. Tumingin siya sa likod ng ulo ni Beatrice at sa seryosong profile ni Alonso. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang ang biyaheng ito patungong Pampanga ay hindi pala isang celebration ng fiesta, kundi isang maingat na inihandang bitag para sa kanyang tuluyang pagbagsak. Sana ay hindi ka mahilo sa likod, Wilhelmina. Alam mo namang masila ng mga dokumentong hawak ni Beatrice. Baka mahulog mo pa kung ikaw ang hahawak. Ang boses ni Alonso ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng sasakyan kahit patirik ang araw sa labas. Mula sa kanyang pwesto sa likurang silya, nakita ni Wilhelmina ang pagngisi ni Beatrice habang maingat nitong inaayos ang mga papel sa kanyang kandungan. Ang bawat pahinang nililipat ng babae ay tila mga sampal sa mukha ni Wilhelmina. Ang mga dokumentong iyon, ang mga graph, ang mga financial projection, at ang mga estratehiya para sa pagpapalawak ng kumpanya ay bunga ng kanyang pawis at puyat sa loob ng 6 na buwan. Tila naglakbay ang kanyang diwa sa mga gabing madilim, kung kailan ang tanging liwanag sa kanilang silid ay ang asul na sinag mula sa kanyang laptop. Habang mahimbing ang tulog ni Alonso, si Wilhelmina ay abalang nagkakalkula, nag-aayos ng mga gusot na iniwan ng kanyang asawa sa opisina. 5 taon na ang nakalipas mula nang malapit ng malugi ang Santillan Holdings. At siya ang tahimik na arkitekto na muling nagtayo ng pundasyon nito. Ngunit sa tuwing may tagumpay, si Alonso ang tumatanggap ng palakpak. At si Wilhelmina ay nananatili sa anino, sapat na sa kanya ang isang tipid na "Salamat, wifey" na nauuwi rin sa wala. Alonso, I noticed some discrepancies in the accounts last night. Mahinang simula ni Wilhelmina, sinusubukang ibaling ang usapan sa mas mahalagang bagay. May mga pondo na nailipat sa isang offshore account na hindi dumaan sa akin. Bahagyang humigpit ang hawak ni Alonso sa manibela. Nakita ni Wilhelmina sa rearview mirror ang pagdidilim ng mukha ng kanyang asawa. Huwag mo nang intindihin ang mga bagay na hindi mo naman sakop, Wilhelmina. You're just a wife. Hayaan mo ang mga eksperto na katulad ni Beatrice ang humawak ng aspetong legal at financial. Ang kailangan mo lang gawin ay ngumiti mamaya sa harap ng mga bisita sa Pampanga. Eksperto, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilhelmina. Si Beatrice na 3 buwan pa lang sa kumpanya, Alonso, 5 taon kong prinotehan ang pangalan ninyo. Enough! Putol ni Alonso, ang boses niya ay gumaralgal sa galit ngunit nanatiling kontrolado. Huwag mong sirain ang mood ng biyaheng ito, nakakahiya kay Beatrice. Humilig si Beatrice patungo kay Alonso. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa braso ng lalaki. Hayaan mo na siya, Alonso. Baka pagod lang si Wilhelmina sa gawaing bahay. I'll take care of the audit reports. Huwag kang mag-alala, malinis ang lahat. Napakuyom ang mga palad ni Wilhelmina. Hindi niya maatim ang paraan ng pagtatanggol ni Beatrice sa kanyang asawa, na tila ba siya ang estranghero sa sarili niyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa bag, pilit na ibinabaon ang sarili sa trabaho upang hindi marinig ang malanding hagik-hik ni Beatrice sa harap. Binuksan niya ang isang lihim na folder na tanging siya lang ang nakakaalam ng password. Ito ang kanyang life insurance,
ang mga screenshot at kopya ng mga dokumentong nadiskubre niya bago sila umalis ng mansyon. Habang mabilis na tumatakbo ang SUV sa NLEX, isa-isang nirepaso ni Wilhelmina ang mga pirma sa mga maanumalyang kontrata. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tila nakalimot sa pagtibok nang makita ang isang particular na dokumento. Isang deed of sale para sa isang lupain na pagmamay-ari ng mga Santillan na matagal ng balak gawing subdivision. Ang dokumento ay may petsang nakaraang buwan lang at doon sa ibaba ng pahina ay nakita niya ang isang familiar na pirma. Hindi iyon pirma ni Alonso, hindi rin iyon pirma ni Beatrice. Ang mga kurba at diin ng tinta ay malinaw na nagmula sa kamay ni Doña Pilar. Ang kanyang biyenan ay lihim na nagbebenta ng mga ari-arian ng pamilya sa isang kumpanyang pagmamay-ari ng mga kamag-anak ni Beatrice. Ang mas masakit, ang dokumentong iyon ay ginamit na collateral para sa isang loan na ang pangalan ni Wilhelmina ang nakalagay bilang guarantor. Isang malamig na pawis ang lumabas sa noo ni Wilhelmina. Hindi lang siya basta pinapalitan sa puso ni Alonso. Ginagawa siyang pain, ang tupa na ihahain sa altar kapag sumabog ang iskandalo ng corruption sa loob ng pamilya. Sila ang nagtatamasa ng yaman, habang siya ang nakatadhanang sumalo ng lahat ng kaso at kahihiyan. Tumingin si Wilhelmina sa labas ng bintana. Ang mga palayan sa Pampanga ay mabilis na dumadaan. Tila ba sumasalamin sa kanyang buhay na unti-unti nang nawawash out. Alam niyang hindi na sapat ang basta manahimik. Ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa bangin na inihanda nila para sa kanya. Nandito na tayo, masayang anunsyo ni Alonso nang matanaw ang malaking arko ng bayan na pinalalamutian ng mga makukulay na banderitas para sa fiesta. Ngunit para kay Wilhelmina, ang kapistahang ito ay hindi tungkol sa pagkain o saya. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay. Sa gitna ng mga ahas na suot, ang maskara ng kanyang pamilya. Habang bumababa si Beatrice at inaalalayan ni Alonso, naiwan sandali si Wilhelmina sa loob ng sasakyan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, naramdaman ang mabilis na kaba na naging isang matigas na determinasyon. Sa kanyang isip, muling nagmuni-muni ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit siya tinawagan ng taong yon. Ang labanan ay hindi lang sa pagitan niya at ni Beatrice. Ang kalaban niya ay ang mismong apelidong dinala niya sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan siyang bumaba, inayos ang kanyang buhok, at naglakad patungo sa naghihintay na kumpol ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit sa loob nito ay may isang apoy na nagsisimula ng magliyab. Isang apoy na hinding-hindi nila inaasahang manggagaling sa babaeng itinuring nilang basura sa likurang silya. Ang malaking mansyon ng mga Santillan sa Pampanga ay punong-puno ng ingay at halimuyak ng mga pagkaing Kapampangan. Ang mahabang mesa ay halos hindi na makita ang kulay ng kahoy dahil sa dami ng mga putahe. Lechon na may makintab na balat, kare-kareng malapot at sari-saring kakanin na sadyang inihanda para sa araw ng fiesta. Ngunit para kay Wilhelmina, ang bawat tawa at kwentuhan ng mga panauhin ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Inaasahan ni Wilhelmina na ang hapunan na ito ay isang simpleng pagdiriwang, ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang na sina Mang Tomas at Aling Elena sa gitna ng sala. Nakasuot ang kanyang ama ng lumang barong na halatang muling pinaplansa, habang ang kanyang ina ay balisa sa kanyang upuan, tila hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. "Tene, anong ginagawa niyo rito?" Naguguluhang tanong ni Wilhelmina habang lumalapit sa kanila. "Inimbitahan kami ni Doña Pilar, anak," sagot ni Aling Elena na may halong kaba.
Sabi niya ay may mahalagang anunsyo raw tungkol sa inyo ni Alonso. Akala namin ay ito na ang pagkakataon para sa isang maayos na pagtitipon ng ating mga pamilya. Bago pa man makasagot si Wilhelmina, narinig niya ang tunog ng pagtama ng kutsara sa baso. Tumayo si Doña Pilar sa kabisera ng mesa. Suot ang isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mga kaibigan, mga kamag-anak, at higit sa lahat, sa mga magulang ni Wilhelmina na nagmula pa sa malayo. Salamat sa inyong pagdalo. Lumingon si Doña Pilar kay Beatrice na nasa tabi ni Alonso at pagkatapos ay kay Wilhelmina. Ngayong gabi, nais nating bigyang linaw ang kinabukasan ng Santillan Holdings. At kasama rito ang pagpapasalamat sa taong tunay na nagmalasakit sa aming kumpanya. Kumaba ang dibdib ni Wilhelmina. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang pagpasok ni Rosalinda, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya at matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon. May dalang laptop at mga dokumento si Rosalinda. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Wilhelmina. Akala niya ay naroon si Rosalinda upang ilabas ang mga katotohanan laban kay Beatrice. Rosalinda, ipakita mo na ang mga dokumento. Utos ni Alonso na may malamig na tono. Lumapit si Rosalinda, ngunit hindi siya tumingin kay Wilhelmina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig. Binuksan niya ang laptop at ipinakita sa malaking screen sa sala ang isang serye ng mga email at bank transfer. Ikinalulungkot ko, Ma'am Wilhelmina, pabulong na sabi ni Rosalinda, ngunit sapat na upang marinig ng lahat sa loob ng tahimik na silid. Hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Heto ang mga patunay na si Ma'am Wilhelmina ay lihim na nakikipag-ugnayan sa ating mga kalaban upang ibagsak ang Santillan Holdings kapalit ng malaking halaga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wilhelmina. Ano, Rosalinda, anong sinasabi mo? Alam mong hindi totoo yan. Ikaw ang kasama ko sa bawat puyat. Ikaw ang nakakaalam kung paano ko prinotehan ang kumpanyang ito. Ngunit hindi kumibo si Rosalinda. Sa halip, inilabas niya ang isang USB drive. Ang mismong USB kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya ni Wilhelmina laban kay Beatrice. Narito rin ang mga peking kontrata na ginawa niya para idiin si Beatrice at Doña Pilar. Ginamit niya ang access niya sa system para manipulahin ang mga pirma. Humarap si Doña Pilar sa mga magulang ni Wilhelmina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring awa. Tomas, Elena, pasensya na kayo. Akala namin ay pinalaki niyo ang inyong anak na may dangal. Ngunit tila mas nanaig ang kasakiman sa kanyang puso. Pinatira namin siya sa aming mansyon, itinuring na pamilya. Ngunit ahas pala ang aming inalagaan. Hindi totoo yan, sinungaling kayo! Sigaw ni Mang Tomas habang tumatayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guard ni Alonso. Paalisin niyo na sila, utos ni Alonso. Ang kanyang boses ay tila yelo. Wilhelmina, hindi ko akalaing magagawa mo ito sa akin. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, humarap si Wilhelmina kay Rosalinda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagtatraidor. Bakit, Rosalinda, bakit mo ginagawa ito? Sa isang saglit, tumingin si Rosalinda sa kanya. Isang tingin na puno ng takot at matinding pagsisisi. Ngunit agad din itong nawala ng hawakan ni Beatrice ang balikat ng sekretarya. Doon lang napagtanto ni Wilhelmina. Hawak ni Beatrice ang isang bagay na mas mahalaga kay Rosalinda kaysa sa kanilang pagkakaibigan. Habang hinihila ang kanyang mga magulang palabas ng mansyon sa harap ng mapanuyang tingin ng mga panauhin, narinig ni Wilhelmina ang huling hirit ni Doña Pilar. Huwag kang mag-alala, Wilhelmina. Hindi ka namin ipakukulong. Sa ngayon,
Pero wala kang ititira sa amin kahit isang sentimo. Layas. Tumulo ang luha ni Wilhelmina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng pagkakanulo ng taong itinuring niyang kapatid. Habang ang pinto ng mansyon ay malakas na sumasara, naiwan siya sa dilim ng hardin kasama ang kanyang nagluluksang mga magulang. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman ni Wilhelmina ang bigat ng kanyang tablet sa loob ng kanyang bag. Naalala niya ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagkakanulo ni Rosalinda ay masakit. Ngunit ito rin ang magiging mitya ng isang apoy na hinding-hindi nila kayang apulahin. 10 taon ng pagsasama, Wilhelmina, pero isang gabi lang pala ang halaga ng lahat ng iyon. Ang mga salitang iyon ni Rosalinda ay mas malamig pa sa hanging dala ng paparating na bagyo sa labas ng mansyon. Habang nakatayo si Wilhelmina sa ilalim ng madilim na langit, pinapanood niya ang kanyang matalik na kaibigan na dahan-dahang inilalagay ang USB sa loob ng kanyang mamahaling bag. Isang bag na alam ni Wilhelmina na regalo ni Beatrice. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Malalaking butil na tila mga luha mula sa langit na humahapdi sa balat ni Wilhelmina. Ngunit wala itong binatbat sa hapdi ng pagkakanulong nasasaksihan niya. Bakit, Rosalinda? Sa lahat ng tao, ikaw ang nakakaalam kung gaano ko minahal ang pamilyang ito. Ikaw ang nakakita sa bawat luhang iniyak ko dahil sa pagtrato nila sa akin. Ang boses ni Wilhelmina ay gumaralgal. Halos lamunin ang tunog ng hangin na humahampas sa mga puno ng mangga sa paligid. Hindi sumagot si Rosalinda. Nanatili itong nakatalikod, ang kanyang mga balikat ay matigas at tila sadyang umiiwas sa tingin ng kaibigan. Ang katahimikan nito ay isang kumpirmasyon ng lahat ng hinala ni Wilhelmina. Ang taong itinuring niyang kapatid, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto at ng mga ebidensya laban sa mga santilan, ay ang mismong tao palang magbabaon sa kanya sa hukay ng kahihiyan. Isang gabi lang, Wilhelmina, isang gabi lang ang kailangan para magbago ang lahat. Sa wakas ay lumingon si Rosalinda. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang matinding takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng isang matigas na maskara. Hindi mo naiintindihan, hindi lahat sa atin ay may linyang babalikan kapag nasunog ang lahat. Ikaw matalino ka, pero ako, isang maling galaw ko lang, mawawala ang lahat sa akin. Kaya ibinenta mo ako? Ibinenta mo ang dangal ko para sa sarili mong kaligtasan? Lumapit si Wilhelmina, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Ano ang ibinayad nila sa iyo, Rosalinda? Pera, promosyon, o ang pangakong hindi ka nila idadamay sa dumi nila? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosalinda. Higit pa doon, Wilhelmina. Higit pa sa pera ang hawak ni Beatrice laban sa akin. Ang lihim ng aking pamilya, ang katotohanan tungkol sa aking pinagmulan na matagal ko nang ibinaon, ay nasa kamay niya. Kung hindi ko ginawa ito, hindi lang ako ang babagsak. Isasama niya ang lahat ng mahal ko sa buhay. Napatigil si Wilhelmina. Sa sandaling iyon, nakita niya ang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Si Beatrice at Rosalinda ay hindi lang basta magkakuntsaba. May malalim na ugnayan ng dugo o lihim na nagbibigkis sa kanila, isang kadena na ginamit ni Beatrice upang pasunurin ang kanyang sekretarya. Ang blood secret na binanggit ni Doña Pilar sa mga nakaraang pag-uusap ay tila nagsisimula ng mabuo sa isipan ni Wilhelmina. Lisanin mo na ang lugar na ito, Wilhelmina, pabulong na sabi ni Rosalinda habang humahakbang pabalik sa loob ng mainit at maliwanag na mansyon. Wala ka nang babalikan dito. Sa mata ni Alonso at ng buong mundo, ikaw na ang kontrabida. Tapos na ang laban mo. Ang tunog ng pagsara ng malaking pintong kahoy ay tila isang huling hantungan.
Naiwan si Wilhelmina sa gitna ng lumalakas na ulan, basang-basa at tila nawalan ng direksyon. Lumingon siya sa kalsada kung saan nakatayo ang kanyang ama, si Mang Tomas. Napilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaalalayan ng kanyang ina. Ang kanilang mga lumang bagahe ay nakahandusay sa putikan, simbolo ng kanilang mabilis at malupit na pagpapatalsik. Anak, tara na, tawag ni Mang Tomas. Ang boses nito ay puno ng pagod at pagkatalo. Huwag na tayong lumaban sa mga taong walang puso. Uwi na tayo sa Pampanga. Ngunit habang naglalakad si Wilhelmina patungo sa kanyang mga magulang, naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit at matigas na bagay na nakalimutan niyang ibigay kay Rosalinda noong nakaraang linggo, isang backup drive na naglalaman ng mga original na voice recording ni Beatrice habang kausap ang mga dummy account holders. Tumigil si Wilhelmina sa paglalakad. Ang lamig ng ulan ay tila naglaho na palitan ng isang nagbabagang determinasyon sa kanyang dibdib. Akala ni Alonso, Beatriz at Doña Pilar ay nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay tapos na ang kwento ng babaeng tagalikod ng sasakyan. Humarap si Wilhelmina sa direksyon ng mansyon. Ang kanyang paningin ay nananatiling matatag sa kabila ng dulas ng paligid. Ôi thế thì ấy Hindi thôi, niya anh bảo là phải có hahayaan nhà ang cơ. pagsisikap ng kanyang mga Mà đây mình làm từ đầu đến cuối at ang không có kanyang nhạc. 5 taong Hôm sakripisyo qua anh bảo là ay mai mauwi lên lang xem sa lại trên ganito. podcast xem là bị tắt không. Kung ang Thì kailangan para hôm nay talunin ng đăng lên mga thì nó bị ahas bản quyền ay cái ang phần maging cuối đấy mas rồi. matalino sa kanila, Đăng được cái nhạc đấy. handa siyang gawin iyon. Habang trước sumasakay cái này là sila không sa đăng isang được đâu. lumang jeep na magdadala Bữa sa đăng được. kanila palayo, Tắt nhạc, isang nếu mà tắt huling nhạc không sulyap claim ang ibinigay được ni đâu. Wilhelmina sa nagliliwanag na mansyon. Sa itaas na bintana, nakita niya ang silweta ni Beatrice na nakatingin sa kanya. May hawak na baso ng alak at tila nagdiriwang. Hindi alam ni Beatrice na ang USB na ibinigay ni Rosalinda ay kalahati lamang ng katotohanan. Ang tunog ng makina ng jeep ay tila isang pudyat ng pagsisimula ng isang bagong Anh có năng được không kabanata. mà sao anh Habang papalayo sila sa marangyang buhay na naging kulungan niya, isang pangako ang binitawan ni Wilhelmina sa kanyang sarili. Ang pagbabalik niya ay hindi na bilang isang asawang sunod-sunuran, kundi bilang ang bagyong hinding-hindi nila inaasahang dadating. Huwag mo nang dumiin ang iyong mga daliri sa gate na ito, Wilhelmina. Kahit ang bakal ay nahihiyang madikit sa isang katulad mong traidor. Ang boses ni Alonso ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang dambuhalang bato na unti-unting dumudurog sa dibdib ni Wilhelmina. Nakatayo siya sa labas ng mataas na itim na gate ng mansyong Santillan. Basang-basa ng ulan na tila walang balak tumigil sa pagbuhos. Ang kanyang mamahaling bestido na pinili niya para sa gabing ito upang magmukhang kagalang-galang sa harap ng pamilya ay punong-puno na ngayon ng tilamsik ng putik at dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Hindi nararamdaman ni Wilhelmina ang lamig ng tubig. Ang mas nararamdaman niya ay ang init ng hiya at ang hapdi ng pagkakanulo. Sa likod ni Alonso, nakita niya ang anino ni Beatrice na nakatayo sa balkonahe. May hawak na payong at nakatingin sa kanya na tila ba siya ay isang basurang itinapon sa gilid ng kalsada. Alonso, pakinggan mo muna ako. Ang mga dokumentong yon, hindi sa akin ang mga account na yon. Si Beatrice, siya ang boses ni Wilhelmina ay napaos. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na matalim na bubog sa tuwing susubukan niyang magsalita. Tama na! Putol ni Alonso, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. I gave you everything, Wilhelmina. Chị Hiền ơi, chị Ibinigay ko sa phải để iyo có ang nhạc nhá. pangalan ko. Ang Chị để tách karangyaan ng riêng buhay cái nito, phần đấy ra đi. Để có kahit nhạc. pa alam ng lahat, Nó nagaling kiểm ka tra lang vậy, sa nó isang đỏ lè vậy pamilya nhưng mà ng chị cứ đăng mga nhé. magsasaka. At ito ang isusukli mo, ang nakawin ng pinaghirapan ng pamilya ko. Napahawak si Wilhelmina sa kanyang dibdib.
Gusto niyang itanong, Bị tắt chớp. sino ba ang tunay na nagtrabaho? Sino ba ang nagpuyat para sa bawat sentimong tinatamasa mo ngayon? Ngunit ang mga tanong na yon ay nanatiling nakakulong sa kanyang isipan. Ang sakit ay napakatindi na kahit ang paghinga ay naging isang mahirap na gawain. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, tila anumang sandali ay bibigay siya sa dulas ng putikan. Sa tabi niya, naramdaman ni Wilhelmina ang mahigpit na hawak ng kanyang ama, si Mang Tomas. Ang matanda ay nakayuko, ang kanyang balikat ay nakalaylay sa bigat ng kahihiyang dinala ng kanyang anak. Isang kahihiyang alam ni Wilhelmina na hindi niya deserve. Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanilang mga lumang maleta ay nakatambak sa gilid ng kalsada. Alonso, parang awa mo na. Ang mga magulang ko, wala silang kinalaman dito. Huwag mo silang idamay sa ganitong paraan. Pagsusumamo ni Wilhelmina, ang kanyang mga mata ay naniningkit dahil sa tubig ulang pumapasok sa kanyang paningin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alonso. Lumapit siya sa gate at may kinuha sa kanyang bulsa. Iyon ang singsing sa kasal ni Wilhelmina na kinuha niya kanina sa loob ng mansyon habang pilit itong hinuhubog mula sa daliri ng babae. Ang singsing na ito ay para lamang sa isang babaeng may dangal. At ikaw, Wilhelmina, ay wala noon. Wika ni Alonso bago niya marahas na inihagis ang ginto sa gitna ng putikan sa paanan ni Wilhelmina. Layasan niyo na ang lugar na ito bago ko patawagin ang mga pulis. You are no longer a Santillan. You are nothing. Ang tunog ng pagtama ng gate sa hamba nito ay tila isang huling hantungan. Ang malakas na tunog ng bakal ay naging hudyat ng pagtatapos ng 5 taon ng kanyang pagtitiis. Nanatiling nakatitig si Wilhelmina sa singsing na nakalubog na ngayon sa itim na putik. Doon niya naramdaman ang internal crumbling, ang bawat pangarap, bawat alaala ng pagmamahal, at bawat sakripisyo ay naglaho na parang usok sa hangin. Saan ako nagkulang? Ang tanong na paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isip. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang gamit na kapag hindi na kailangan ay basta na lang itatapon sa ulan? Dahan-dahang lumuhod si Wilhelmina sa putikan. Hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang kanyang dignidad. Ngunit sa halip na ang singsing ang damputin, ang hinawakan niya ay ang putik sa kanyang palad. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak dito hanggang sa pumasok ang dumi sa kanyang mga kuko. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay humalo na sa ulan. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Mang Tomas sa kanyang balikat. Tara na anak, hindi rito ang dulo ng buhay natin. May lupa pa tayo sa Pampanga. May dangal pa tayong natitira. Tumayo si Wilhelmina, ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsinta para kay Alonso, ay naging kasing lamig na rin ng gabi. Tumingin siya sa mansyong dati niyang itinuring na tahanan at sa bintana kung saan nakasilip ang kanyang kaaway. Hindi niya kinuha ang singsing sa putikan. Iniwan niya ito doon, isang simbolo ng pag-ibig na nabulok na sa kasinungalingan. Sa loob ng kanyang bag, naramdaman niya ang bigat ng backup drive. Ang kanyang puso ay unti-unting tumigas, tila isang bakal na pinanday sa apoy ng pagdurusa. Habang naglalakad sila palayo sa mansyon, bitbit ang kanilang mga basang gamit. Bawat hakbang ni Wilhelmina ay isang pangako. Ang bawat patak ng ulan ay naging saksi sa kanyang pagbabago. Ang babaeng pumasok sa mansyong iyon, na puno ng pag-asa, ay patay na. Ang naglalakad ngayon sa dilim ay isang babaeng wala ng takot mawalan, dahil kinuha na nila ang lahat sa kanya, maliban sa kanyang talino at ang kanyang paghihiganti. Sa di kalayuan, isang lumang jeepney ang huminto upang pasakayin sila.
Nang sumakay si Wilhelmina, hindi siya lumingon sa likod. Ang kanyang paningin ay diretso sa hinaharap, kung saan ang bawat luhang pumatak ngayong gabi ay magiging bayad sa bawat sentimong kinuha ng mga santiyan sa kanya. Ang amoy ng luyang pinapakuluan sa kusina ang unang sumalubong sa aking pandinig. Tila isang mainit na yakap na matagal ko nang kinalimutan. Hindi ang marangyang pabango ni Beatrice o ang amoy ng aircon sa mansyon ang naramdaman ni Wilhelmina nang magising siya sa kanilang lumang bahay sa Pampanga. Sa halip, ang amoy ng sinaing na may dahon ng pandan at ang sariwang simoy ng hangin mula sa palayan ang nagpaalala sa kanya kung nasaan siya. Nakahiga siya sa kanyang lumang kama. Ang kulambo ay bahagyang humahapdi sa kanyang balat. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi mabigat ang kanyang dibdib sa takot na baka may magawa siyang mali. Bumangon siya at naglakad patungo sa kusina. Doon nakita niya ang kanyang ina, si Aling Elena, na abalang nagluluto ng mainit na sopas. Nang makita siya ng ina, hindi ito nagtanong tungkol sa nangyari sa Manila. Lumapit lang ito at hinaplos ang kanyang buhok. "Kumain ka na anak, mainit pa ang sopas. Alam kong hindi ka nakakain ng maayos doon," mahinang sabi ni Aling Elena. Umupo si Wilhelmina at kinuha ang kutsara. Sa unang higop ng mainit na sabaw, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay hindi na dahil sa sakit ng pagkakanulo ni Alonso, kundi dahil sa ginhawang dulot ng pag-uwi. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na sa kabila ng lahat ng dumi at putik na ibinato sa kanya ng mga santiyan, may isang lugar pa rin na tumatanggap sa kanya ng walang anumang kapalit. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nangangailangan ng presentation, audit report, or mataas na posisyon sa kumpanya. Habang kumakain, isang katok ang narinig sa kanilang pintuan. Iniluwa nito si Aling Marites, bitbit ang isang mangkok ng kakanin. Ang mukha nito ay hindi na puno ng pangungutya gaya ng dati sa Manila. Dito sa probinsya, si Marites ay bahagi ng tela ng kanilang komunidad. "Wilhelmina, narinig ko ang nangyari. Kalat na rito ang balita, pero huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila," simula ni Aling Marites habang nauupo sa tapat niya. "Alam mo, ang tsismis sa Manila ay parang usok, mabilis mawala. Pero dito sa atin, ang katotohanan ay parang ugat ng puno, matibay." Tumingin si Wilhelmina sa matanda. "Ano ang ibig mong sabihin, Aling Marites? May mga mata at tainga ako sa bawat kanto, anak. Alam ko kung sino ang tunay na nagtrabaho para sa mga santilan. At alam ko rin na ang mga kasulatan na ibinibenta ni Doña Pilar sa mga taga rito ay hindi dumaan sa tamang proseso. Kung kailangan mo ng impormasyon kung sino ang mga kausap nila dito sa Pampanga, sabihan mo lang ako. Ang mga Marites ay hindi lang panggulo, minsan kami rin ang susi sa hustisya." Nagkaroon ng pag-asa sa puso ni Wilhelmina. Gagamitin niya ang lakas ng komunidad na minaliit ng mga santilan upang dahan-dahang gibain ang kanilang toreng gawa sa kasinungalingan. Matapos ang almusal, nagtungo si Wilhelmina sa ilalim ng kanilang bahay. Sa isang lumang bodega kung saan nakatago ang mga gamit ni Lolo, ang lolo ni Alonso na siyang tunay na nagmahal at nagturo sa kanya ng pasikot-sikot ng negosyo bago ito pumanaw. May iniwan itong isang lumang baul sa kanya na sinabi nitong buksan lamang kapag ang lahat ay tila wala ng pag-asa. Maalikabok ang baul at may kalumaan na ang kahoy nito. Gamit ang isang maliit na susi na laging suot ni Wilhelmina bilang kwintas, dahan-dahan niyang pinihit ang kandado. Ang tunog ng pagbukas ng baul ay tila isang tinig mula sa nakaraan. Sa loob, walang ginto o pera. Sa halip, may mga lumang notebook na puno ng sulat kamay ni Lolo. Ngunit sa ilalim ng mga ito, nakita ni Wilhelmina ang isang itim na envelope
na may tatak ng isang tanyag na law firm sa Makati. Nang buksan niya ito, isang dokumento ang bumulaga sa kanya. Isang irrevocable trust fund at isang last will and testament na hindi kailanman nailabas sa publiko. Binasa ni Wilhelmina ang bawat salita at ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ang lahat ng lupain sa Pampanga na kinatatayuan ng mga proyekto ng Santillan Holdings ay hindi pala nakapangalan kay Alonso o kay Doña Pilar. Ang mga ito ay nakapangalan sa isang trust na tanging ang magiging karapat-dapat na tagapangalaga ng legacy ang pwedeng humawak. At ang tagapangalagang iyon, ayon sa pirma at huling hiling ni Lolo, ay walang iba kundi si Wilhelmina. Nanginginig ang mga kamay ni Wilhelmina habang hawak ang papel. Ito ang dahilan kung bakit siya minadaling paalisin at siraan ni Doña Pilar. Alam ng matanda ang tungkol sa dokumentong ito at kailangan nilang mawalan ng kredibilidad si Wilhelmina upang hindi niya ito magamit sa korte. Isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng bodega na tila ba bumubulong ng isang babala. Sa likod ng dokumento, may isang maliit na susi na nakadikit. Isang susi na hindi para sa baul, kundi para sa isang safe deposit box sa isang bangko na matagal nang hindi nabubuksan. Hindi pa tapos ang laban, Alonso. Hindi niyo alam kung ano ang tunay na iniwan ni Lolo para sa akin. Pabulong na sabi ni Wilhelmina sa hangin. Akala nila ay napatay na nila ang apoy. Hindi nila alam na ibinaon ko lang ang mga bara sa ilalim ng abo upang maging mas matindi ang pagliyab nito sa tamang panahon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bumalik si Wilhelmina sa Pampanga. Sa mga matang mapanuri ng mga taga na yon, siya ang bagsak na donya na umuwing luhaan at walang dala. At iyon mismo ang gusto niyang isipin nila. Nakasuot siya ng isang lumang duster at tsinelas habang naglalakad patungo sa sari-sari store ni Aling Marites. Bitbit ang isang basong plastic upang bumili ng suka. O Wilhelmina, kamusta na? Balita ko ay wala ka raw nakuha kahit isang kusing sa mga santiyan? Tanong ni Aling Marites. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring awa, ngunit ang mga mata ay kumikinang sa pananabik sa balita. Yumuko si Wilhelmina at pilit na pinatulo ang isang luha. Wala na po, Aling Marites. Pati ang mga damit ko ay iniwan ko na roon. Sabi ni Alonso, wala akong karapatan sa kahit ano dahil ako raw ang nag-tridor sa kumpanya. Paano na ang mga magulang ko? Wala na kaming pambayad sa amilyar ng lupa. Naramdaman ni Wilhelmina ang mabilis na pagtipa ni Aling Marites sa kanyang cellphone sa ilalim ng counter. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, ang balitang durog at pulubi na si Wilhelmina ay makakarating na sa mga kasambahay sa mansion sa Manila at tiyak na itong makakarating sa pandinig ni Beatrice. Ito ang kanyang strategy of deception, ang pinakamabisang paraan para mahulog ang kalaban sa patibong ay ang gawin silang kampante. Gusto niyang isipin ni na Alonso na siya ay isang tupa na wala ng laban upang hindi nila mapansin ang bawat hakbang na ginagawa niya sa ilalim ng lupa. Pagbalik sa bahay, agad na pumasok si Wilhelmina sa kanyang silid at binuksan ang kanyang laptop. Gamit ang isang VPN upang hindi matrace ang kanyang lokasyon, pumasok siya sa system ng Santillan Holdings gamit ang isang backdoor account na siya mismo ang gumawa noong siya pa ang namamahala sa IT security ng kumpanya. Nakita niya ang mga aktibidad ni na Alonso at Beatrice. Tulad ng kanyang inaasahan, dahil sa pag-aakalang wala na siyang ebidensya, naging pabaya ang dalawa. Nakita niya ang sunod-sunod na paglipat ng pondo patungo sa isang dummy corporation na ang pangalan ay B-Star Innovations, isang kumpanyang pagmamay-ari ni Beatrice. Ganyan nga, Alonso, ubusin mo ang kaba ng kumpanya para sa babaeng iyan, pabulong ni Wilhelmina habang tinititigan ng screen. Ang bawat transaction ay naitatala sa kanyang backup drive
unti-unting nabubuo ang ebidensyang hinding-hindi nila matatakasan. Isang gabi, habang nag-aayos si Wilhelmina ng mga dokumento ni Lolo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa unang pagkakataon, hindi ka ba ang naramdaman niya kundi isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa? Hello, Ms. Wilhelmina. I am a representative from a group of minority shareholders of Santolin Holdings. We have been monitoring the recent fluctuations in the company's funds, and we know that Alonso is not the one behind the recovery 5 years ago. We know it was you. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay formal at puno ng autoridad. Nakaramdam si Wilhelmina ng biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Isang kakampi mula sa loob ng kuta ng mga kaaway. Ano ang gusto nyo? Tanong ni Wilhelmina, pinananatiling matatag ang kanyang boses. We want justice, and we want our investments protected. Doña Pilar and Alonso are bleeding the company dry to cover up their illegal transactions in Pampanga. We need the documents that Lolo Santillan left behind. We know you have them. Napahawak si Wilhelmina sa kwintas na susi sa kanyang leeg. Isang malaking sugal ito. Kung magtitiwala siya sa taong ito, maaari niyang mabawi ang lahat. Pero kung ito ay isa na namang bitag ni Beatrice, ito na ang magiging huling hantungan niya. Magkita tayo, wika ni Wilhelmina, pero sa lugar na ako ang pipili at sa oras na hindi niyo inaasahan. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman ni Wilhelmina ang malamig na hangin ng gabi na pumasok sa kanyang bintana. Ang mga bituin sa langit ng Pampanga ay tila mas nagliliwanag ngayon. Sa malayo, narinig niya ang tilaok ng manok at ang kaluskos ng mga dahon sa paligid, mga tunog na nagpaalala sa kanya na sa kabila ng gulo ng mundo ng korporasyon, ang kanyang mga ugat ay nananatiling nakatanim sa lupang ito. Ngunit bago pa man siya makapagplano ng susunod na hakbang, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang mga ilaw nito ay nakapatay at sa dilim ng gabi, nakita ni Wilhelmina ang isang silweta ng isang tao na bumababa. Isang taong hinding-hindi niya inaasahang makikita sa gitna ng kanyang pagtatago sa probinsya. Ang bawat yabag ng sapatos sa tuyong dahon sa labas ng aming bakod ay tila isang babala na hindi ko dapat baliwalain. Dahan-dahang lumapit si Wilhelmina sa bintana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakilala niya ang anino. Hindi ito ang mga tauhan ni Alonso at hindi rin ito ang mga shareholder na tumawag sa kanya. Ang babaeng nakatayo sa labas, basang-basa ng hamog at nanginginig, ay walang iba kundi si Rosalinda. Nang buksan ni Wilhelmina ang pinto, ang lamig ng gabi ay pumasok sa loob ng bahay. Ngunit mas malamig ang titig na ipinukol niya sa dating kaibigan. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang katahimikan, ang magsilbing katanungan. Ate Wilhelmina, ang boses ni Rosalinda ay gumaralgal. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako, hindi ako makatulog. Ang bawat sentimong ibinayad nila sa akin ay tila mga uling na tumutupok sa kaluluwa ko. Anong ginagawa mo rito, Rosalinda? Hindi ba't nakuha mo na ang gusto mo? Malinis na ang record ng pamilya mo, di ba? Malamig na tugon ni Wilhelmina. Lumuhod si Rosalinda sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap. Niloko nila ako, ate. Nang makuha nila ang USB, hindi nila binura ang mga ebidensya laban sa kapatid ko. Ginamit lang nila ako para mapalayas ka. At ngayon ay balak na nilang ubusin ang Santillan Holdings at tumakas patungong ibang bansa. Bukas, pipirmahan ni Alonso ang merger sa B-Star Innovations. Kapag nangyari iyon, lahat ng utang ni Beatrice ay ililipat sa pangalan ni Alonso at sa pangalan mo bilang guarantor.
Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilhelmina. Ito na ang crucible of rivalry. Ang sandali na ang kasakiman ni Beatrice ay magiging sarili nitong bitag. Hinawakan ni Wilhelmina ang balikat ni Rosalinda, hindi bilang kaibigan, kundi bilang isang sundalo na nakahanap ng bagong impormasyon. Tumayo ka dyan, Rosalinda. Kung gusto mo ng kapatawaran, patunayan mo sa gawa. Ibigay mo sa akin ang access code sa personal na vault ni Beatrice sa opisina. Alam kong alam mo iyon. Habang nangyayari ito sa Pampanga, sa isang marangyang penthouse sa Makati, ay nagdiriwang ang mga lobo. Ang amoy ng mamahaling wine at ang usok ng sigarilyo ay humahalo sa halakhak ni Beatrice. Nakasandal siya sa dibdib ni Alonso habang ang lalaki ay tila lasing na sa tagumpay at sa bango ng babaeng nasa kanyang piling. Bukod sa pagiging CEO, Alonso, magiging pinakamayamang lalaki ka sa bansa pagkatapos ng merger na ito. Bulong ni Beatrice, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Alonso. Wala nang Wilhelmina na magsasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin. Malaya ka na. You're right, Beatrice. I should have done this a long time ago. Sagot ni Alonso. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa babaeng sa tingin niya ay ang kanyang kaligtasan. Salamat sa pagliligtas sa akin mula sa anino ng babaeng iyon. Kinuha ni Alonso ang pluma. Ang gintong dulo nito ay tila kumikinang sa ilalim ng chandelier. Sa harap niya ay ang dokumentong maglilipat ng lahat ng assets ng Santillan Holdings sa ilalim ng kontrol ng B-Star. Ito ang kanyang death warrant na nakatago sa anyo ng isang gintong oportunidad. Sa bawat titik na isinusulat ni Alonso, tila naririnig ni Wilhelmina ang tunog ng pagguho ng tore ng mga santilan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, naramdaman ni Wilhelmina ang isang mainit na tasa na ipinatong sa kanyang tabi. Ang kanyang ama, si Mang Tomas, ay nakatayo doon, dala ang mainit na tsokolate de Batirol. Anak, huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso, paalala ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang hustisya ay matamis, pero ang kapayapaan ay mas mahalaga. Gawin mo ang dapat mong gawin, pero huwag kang maging katulad nila. Ito ang golden moment ni Wilhelmina. Ang mapagtanto na sa kabila ng digmaang ito, ang kanyang pundasyon ay ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Isang bagay na kailanman ay hindi magkakaroon sina Alonso at Beatrice. Binalikan ni Wilhelmina ang kanyang laptop. Nakita niya sa system ang digital signature ni Alonso na pumasok. Tapos na. Napirmahan na ang merger. Ang bitag ay sarado na. Ngunit ang hindi alam ni Alonso, ang merger na iyon ay konektado sa Irrevocable Trust Fund na natuklasan ni Wilhelmina sa baul ni Lolo. Sa oras na maging legal ang pag-aari ni Beatrice sa mga assets, automatikong magti-trigger ang isang clause sa di pa na ilalabas na diwa ni Lolo. Ang lahat ng assets na ililipat sa labas ng pamilya Santillan ay babalik sa sole beneficiary, walang iba kundi si Wilhelmina. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Wilhelmina, mula ito kay Aling Marites. Wilhelmina, may mga lalaking paikot-ikot sa tapat ng bahay niyo. Hindi sila taga rito, mukhang may dalang mga gamit na hindi para sa fiesta. Nanigas si Wilhelmina. Ang panganib ay hindi na lang nasa digital na mundo. Ang mga lobo ay nagpadala na ng mga mangangaso sa Pampanga upang tuluyang patahimikin ang tanging banta sa kanilang plano. Ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay hindi na isang oyayi, kundi isang babalang nagpapatindig sa aking mga balahibo. Dahan-dahang pinatay ni Wilhelmina Chúng tôi phát ang hiện ilaw video sa này có loob ng chứa kanilang nội dung silid. bảo hộ bản Ang quyền. tanging liwanag na natitira ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa mga siwang ng bintanang Cái kapis. kênh nó chưa đăng nhưng mà Nararamdaman đang kiểm niya tra ang thì mabilis na vi phạm bản paghinga ni quyền. Rosalinda sa kanyang tabi, Cái này nó isang có tunog ng cung cách takot cái gì gì không nhỉ? na Chúng ta humahalo lại sa nhỉ? malayo
at paos na tahol ng mga aso sa kalsada. Sao trang cách không được? Ate, anong gagawin natin? Alam kong ang mga taong iyon ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mga papel. Pabulong na sabi ni Rosalinda, ang kanyang boses ay nanginginig gaya ng mga dahon sa labas. Huwag kang malikot, Rosalinda. Sagot ni Wilhelmina. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na ngayon ay gising na rin at puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Tomas. Nararamdaman ang magaspang at matigas na balat ng kanyang ama na huling naging sandigan niya. Tay, dalhin niyo po si nanay sa likod ng bahay. Doon sa daan patungo sa Cái palay. lên của anh Pumunta về kayo mà. sa bahay ni Aling Marites. Doon kayo ligtas. Paano ka, anak? Hindi ka namin maiiwan dito. Git ni Mang Tomas. Ang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng panganib. Kailangan kong harapin ang gabi na ito ng mag-isa upang matapos na ang lahat, Tay. Magtiwala po kayo sa akin. Wika ni Wilhelmina habang marahang itinutulak ang kanyang mga magulang patungo sa likurang pintuan. Nang makaalis ang kanyang mga magulang, hinarap ni Wilhelmina ang kadiliman. Narinig niya ang tunog ng mga yabag sa damo sa labas ng kanilang bakod. Ang marahang pagdaiti ng bakal sa kahoy na tila ba may sumusubok na buksan ang gate ng walang ingay. Ngunit bago pa man makalapit ang mga anino, ang buong paligid ay biglang nagliwanag. Isa-isang bumukas ang mga ilaw sa mga kapitbahay. Narinig ang tunog ng mga tabo na pinapalo sa mga balde, ang sigawan ng mga kalalakihan sa baryo, at ang boses ni Aling Marites na nangunguna sa lahat. Mà bên mình làm từ Sino đầu cuối yan? không có nhạc Magnanakaw. May mga magnanakaw dito. Mai lên Ang xem lại bayanihan xem ng có mga khác xem taga được không. Pampanga Thì ay hôm nay hindi kailanman hôm nay đăng nabigo. lên thì nó bị Ang mga bản quyền cái lalaking phần cuối đấy nakaitim na rồi. paikot-ikot sa Đang tapat nhạc ng đấy. bahay ay mabilis na nagtatakbo Cái từ trước patungo cái này sa là không kanilang đăng được đâu. sasakyan. Nang makitang Giữa papalapit đang ang được. mga taga na yon, Tắt nhạc, may nếu mà dalang tắt mga nhạc không sulong claim at bono. được đâu. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay tila isang musika ng pansamantalang tagumpay sa pandinig ni Wilhelmina. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Matapos ang kaguluhan, bumalik si Wilhelmina sa loob ng bahay at kinuha ang isang malaking itim na kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito at inilabas ang isang Em có traje đăng de được không Gaya mà sao anh na yari sa itim na seda at lace. Ang damit na dapat ay isusuot niya sa anibersaryo nila ni Alonso, ngunit ngayon ay magsisilbi niyang balute. Isinuot niya ang damit ng may katatagan. Ang itim na kulay nito ay tila lumalamon sa anumang natitirang kahinaan sa kanyang puso. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang mahigpit na pagkakapusod at isinuot ang kwintas na may susi ni Lolo. Ang kanyang reflection sa lumang salamin ay hindi na ang babaeng api na nakaupo sa likod ng sasakyan. Ang nakatayo doon ay ang Black Phoenix na handa ng sunugin ang kaharian ng mga Santillan. Handa ka na ba, ate? Tanong ni Rosalinda na ngayon ay nakabihis na rin ng formal. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Handa na ako, Rosalinda. Oras na para ibigay sa kanila ang recognition night na hinding-hindi nila malilimutan. Bumalik sila sa Manila sa gitna ng madaling araw. Habang binabagtas nila ang kalsada, tinitigan ni Wilhelmina ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumilitaw sa abot tanaw. cứ đang bình thường thôi. Naalala niya ang bawat sulyap ng pangungutya ni Doña Pilar, ang bawat hapdi ng pagkakanulo ni Alonso, at ang bawat tawa ni Beatrice. Ang lahat ng iyon ay nagsilbing gasolina sa apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Nang makarating sila sa tapat ng hotel kung saan gaganapin ang gala night ng Santillan Holdings, Anh mà cứ đang nakita niya ang pulang carpet, ang mga mamahaling sasakyan, at ang mga taong nakasuot ng nagniningning na mga hiyas. Sa loob ng malaking ballroom, naroon sina Alonso at Beatrice, nakatayo sa entablado, nakangiti habang tinatanggap ang mga pagbati para sa merger chị na Hiền ơi, chị magpapabagsak sa phải kanila. để có nhạc nhá. Dahan-dahang lumakad Chị si để tách riêng Wilhelmina cái patungo sa phần đấy ra pintuan đi. ng Để có ballroom. nhạc.
Hindi siya gumamit ng Nó pangunahing kiểm tra basuhan. vậy, nó đỏ lè vậy nhưng mà chưa Pumasok đăng siya sa gilid sa mga anino kung saan siya sanay mamalagi. Mula sa madilim na sulok, pinanood niya si Alonso na itinaas ang kanyang baso ng champagne para Bị sa đắt bagong chưa? simula ng Santillan at B-Star. Masayang sigaw ni Alonso, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na puno ng palakpakan. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa entablado ay biglang kumislap at namatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang malaking screen sa likod ni Alonso, na dapat ay magpapakita ng logo ng bagong kumpanya, ay biglang nagpakita ng isang live feed ng isang bank statement. Ang dummy account ni Beatrice na may pangalan ni Alonso bilang co-signatory. Isang malamig na boses ang narinig sa buong sound system ng hotel. Isang boses na kilalang kilala ni Alonso, ngunit hindi niya inaasahang maririnig pa muli. Ang bawat trono ay may presyo, Alonso, at ngayong gabi, dumating na ang oras para bayaran mo ang sayo. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Isang katahimikang puno ng pagtataka at namumuong kaba. Sa gitna ng entablado, nanigas si Alonso habang ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay bahagyang nangangatog. Ang liwanag mula sa higanting screen sa kanyang likuran ay nagbibigay ng isang asul na anino sa kanyang mukha, na ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng kulay. Hindi ang logo ng bagong kumpanya ang nakikita ng mga tao, kundi ang mga bank statement na nagpapakita ng sistematikong paglipat ng pondo ng Santillan Holdings patungo sa isang tagagong account sa ibang bansa. Ano ang kahulugan nito? Patayin niyo ang screen na iyan. Sino ang may gawa nito? Ang sigaw ni Doña Pilar mula sa harapang mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na pilit itinatago ang takot. Isang matunog na hakbang ng sapatos ang narinig mula sa madilim na bahagi ng ballroom. Dahan-dahan, isang silweta ang lumitaw sa gitna ng spotlight. Ang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng 5 taong pagtitiis. Bawat paggalaw ay puno ng dangal na dati nilang sinubukang yurakan. Nang tumama ang liwanag kay Wilhelmina, isang sabay-sabay na singhap ang kumawala sa mga panauhin. Nakasuot siya ng itim na traje de gala na tila gawa sa gabi mismo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko sa likod ng sasakyan. Siya na ngayon ang personifikasyon ng isang bagyong hindi nila inakalang babalik. Ako ang may gawa nito, Doña Pilar, at hindi pa ito ang katapusan. Ang boses ni Wilhelmina ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng ballroom nang hindi na kinakailangan ng mikropono. Wilhelmina, pabulong na sabi ni Alonso, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gulat. Anong karapatan mong magpakita rito? Akala ko ba ay naintindihan mo na ang lugar mo? Ang lugar ko, Alonso? Ang lugar ko ay dito sa harap ninyong lahat, upang ipakita kung paano niyo ginamit ang bawat patak ng pawis ko para sa inyong kasakiman. Lumapit pa si Wilhelmina sa entablado. Ang bawat galaw niya ay tila isang tula ng paghihigante. Akala niyo ba ay ganun ako kadaling burahin? Akala niyo ba ay ang pagpapatalsik sa akin sa ulan ang huling kabanata ng kwentong ito? Biglang lumapit si Beatrice. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit sa kabila ng makapal na makeup. You're pathetic, Wilhelmina. Gawa-gawa lang ang mga dokumentong iyan. Security, ilabas ang babaeng ito. She's mentally unstable. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, lumabas si Rosalinda mula sa likod ni Wilhelmina, dala ang isang makapal na folder. Ang paglitaw ni Rosalinda ay tila isang huling pako sa kabaong ng pagtitiwala ni Alonso kay Beatrice. Hindi gawa-gawa ang mga ito, Beatrice. Wika ni Rosalinda, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Lahat ng transaksyong nakikita niyo sa screen
ay dumaan sa aking mga kamay sa ilalim ng utos mo. Ang mga pirma ni Alonso na ginamit mo sa mga merger, lahat iyon ay peke. At meron kaming video recording ng bawat sandaling ginagawa mo iyon. Napahawak si Alonso sa gilid ng podium, ang kanyang mundo ay tila umiikot. Tumingin siya kay Beatrice, naghahanap ng pagtanggi, ngunit ang nakita niya ay ang mukha ng isang babaeng huli na sa akto. Ang crucible of rivalry ay umabot na sa rurok nito. Ang babaeng pinili niya sa harap ng sasakyan ay ang mismong babaeng naghukay ng kanyang libingan. Wilhelmina, pakinggan mo ako. Maaari nating pag-usapan ito. Pabulong na pagsusumamo ni Alonso, ang kanyang kapalaluan ay unti-unti nang nadudurog sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wilhelmina. Pag-usapan? Katulad ng pag-uusap natin noong itinapon mo ang singsing ko sa putikan? Katulad ng pag-uusap natin noong pinanood mong hiyain ang mga magulang ko? Alonso, wala na tayong dapat pag-usapan. Itinaas ni Wilhelmina ang kanyang kamay. Hawak ang isang maliit na remote control. Pinindot niya ito at ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, hindi mga numero ang nakita nila, kundi ang isang lumang scan ng diwa ni Lolo Santillan. Ang merger na pinirmahan nyo kanina ay hindi magbibigay sa inyo ng kapangyarihan, anunsyo ni Wilhelmina sa buong ballroom. Dahil ayon sa batas at sa huling habilin ni Lolo, ang sandaling ilipat nyo ang anumang asset ng Santillan sa labas ng pamilya, lahat ng iyon ay automatikong mapupunta sa akin. Ang tanging kinikilala niyang tagapagmana ng kanyang legacy, isang nakabibinging katahimikan ng muling namayani. Ang bawat panauhin ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Si Doña Pilar ay napaupo sa kanyang silya. Ang kanyang abaniko ay nahulog sa sahig. Si Alonso ay tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ngayong gabi, Alonso, hindi lang ang upuan sa harap ang nawala sa iyo. Pagtatapos ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at isang kakaibang uri ng kapayapaan. Nawala sa iyo ang lahat. At ako ay nagsisimula pa lamang. Habang ang mga autoridad ay dahan-dahang pumapasok sa ballroom upang isagawa ang kanilang tungkulin, nanatiling nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng entablado. Ang Black Phoenix ay tuluyan ng nakabangon mula sa abo, at ang bawat luhang pumatak sa ulan sa Pampanga ay nakahanap na ng kanyang kabayaran. Ang pagpasok ng mga alagad ng batas ay tila isang malamig na agos na tumapos sa nagbabagang gulo sa loob ng ballroom. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay nagsilbing bilang sa mga huling sandali ng kalayaan nina Alonso at Beatrice. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Wilhelmina sa entablado, tila isang estatwa ng katarungan na hindi natitinag ng paligid. Pinanood niya kung paano pinalibutan ng mga pulis si Beatrice. Ang babaeng kanina lang ay nagmamalaki sa kanyang tagumpay ay tila isang basang sisiw ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pagtanggi. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Wala kayong ebidensya, pakawalan niyo ako. Ang sigaw ni Beatrice ay umaling-aungaw, puno ng desperasyon, ngunit mabilis na pinusasan ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng paglak ng bakal ay tila isang huling tuldok sa kanyang mga pangarap na nakawin ang buhay ni Wilhelmina. Humarap si Beatrice kay Alonso, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alonso, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang may utos ng lahat. Hindi mo ako pwedeng iwan dito. Ngunit si Alonso ay wala sa sarili. Nakatitig lamang siya sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa kanyang tabi habang pinapanood ang pagguho ng kanyang imperyo. Ang bawat panauhin, ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang kapangyarihan,
ay dahan-dahang tumatalikod at bumubulong ng mga salitang puno ng pandidiri. Ang hiya, ang pinakamatinding parusa para sa isang pamilyang tulad ng mga Santillan, ay tuluyan ng lumamon sa kanila. Dahan-dahang bumaba si Wilhelmina mula sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng kanyang nakaraan, ngunit may gaan ng kanyang kinabukasan. Huminto siya sa tapat ni Alonso. Nakita niya ang lalaking minahal niya ng 5 taon. Ang lalaking ipinaglaban niya sa kabila ng lahat, na ngayon ay tila isang estranghero na lamang. Wilhelmina, kuwa, baby please. Pabulong na pagsusumamo ni Alonso. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kasinungalingan. Nalinlang lang ako ni Beatrice. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Maaari nating simulan muli. Ang trust fund, maaari nating gamitin iyon para ayusin ang lahat. Magiging pamilya tayong muli. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilhelmina. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Sa daliring dati ay may suot na singsing, na ngayon ay malaya na. Ang pamilyang sinasabi mo, Alonso, ay namatay na noong gabing itinapon mo ang singsing ko sa putikan. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ay upang bawiin ang dangal na ninakaw niyo sa akin at sa mga magulang ko. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang asawa mo. Ang sigaw ni Alonso ay nauwi sa isang mahinang hikbi nang dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa kanya. Hindi na ngayon, Alonso. Ang mga papeles para sa annulment ay ihahain na bukas at tungkol sa trust fund, gagamitin ko iyon upang bayaran ang lahat ng utang na iniwan nyo at ang matitira ay mapupunta sa mga taong tunay na nagtrabaho para sa kumpanyang ito. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Mula sa gilid, nakita ni Wilhelmina si Doña Pilar. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 oras. Nakaupo ito sa sahig, ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging pabigat na lamang sa kanyang katawan. Walang sino man sa mga kaibigan nito ang lumapit upang tulungan siya. Ang lahat ay abala sa pag-alis upang hindi madamay sa iskandalo. Hinarap ni Wilhelmina ang buong ballroom sa huling pagkakataon. Ang gabi na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang lumugar lang sa likod. Ito ay para sa bawat taong ang sakripisyo ay binaliwala. Ang upuan sa harap ay hindi ibinibigay. Ito ay binabawi ng may dangal. Habang inilalabas sina Alonso at Beatrice mula sa hotel, nakaramdam si Wilhelmina ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita niya si Rosalinda na nakatayo sa malayo, umiiyak habang hawak ang kanyang mga gamit. Lumapit si Wilhelmina sa kanya. At, aalis na ako. Alam kong hindi sapat ang patawad para sa lahat ng nagawa ko, sabi ni Rosalinda, hindi makatingin ng diretso kay Wilhelmina. Rosalinda, tawag ni Wilhelmina, ang pagpatawad ay isang proseso. Pero ang pagsasabi mo ng totoo ngayong gabi ang unang hakbang. Bumalik ka sa pamilya mo at huwag mo nang hayaang may gumamit muli sa takot mo. Lumabas si Wilhelmina ng hotel. Ang hangin ng gabi sa Manila ay tila mas sariwa ngayon. Sa tapat ng kalsada, nakita niya ang isang lumang sasakyan. Doon, naghihintay ang kanyang mga magulang na sina Mang Tomas at Aling Elena. Nang makita siya ng kanyang ina, agad itong lumabas at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na anak, uwi na tayo, bulong ni Aling Elena. Ngunit bago pa man makasakay si Wilhelmina, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang huling mensahe mula sa hindi kilalang numero na tumulong sa kanya sa buong laban na ito. Ang hustisya ay nakamit na, Wilhelmina, pero mag-ingat ka. Ang huling barahan ng mga Santillan ay hindi pa nailalapag. May isang tao pang hindi mo nakikita sa anino. Napatigil si Wilhelmina. Ang kanyang paningin ay lumingon sa madilim na sulok ng hotel parking lot,
kung saan isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaalis. Ang mga bintana nito ay madilim at hindi aninag ang nasa loob. Sa kabila ng kanyang tagumpay, tila may isang bagong bagyo na namumuo sa abot tanaw. Ang tagumpay ay may kasamang kakaibang pait, tila isang baso ng alak na hinaluan ng abo. Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng malawak at bakanteng sala ng mansyong Santillan. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga alaala ng 5 taong pagtitiis na unti-unti nang naglalaho. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng mapang-aping tinig ni Doña Pilar at ng malamig na presensya ni Alonso, ay kasing tahimik na ngayon ng isang mitso. Legally, ang lahat ng nakikita niya ay sa kanya na. Ang mga titulo ng lupa, ang mga shares sa kumpanya, at maging ang bawat piraso ng mamahaling kagamitan ay nailipat na sa kanyang pangalan ayon sa huling habilin ni Lolo. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang reflection sa malaking salamin, hindi kayamanan ang nakikita niya, kundi ang mga peklat ng kanyang kaluluwa na dahan-dahan pa ring naghihilo. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas. Lumabas doon ang isang lalaking may edad na, suot ang isang formal na barong. Ito ang taong nagpadala ng mensahe, si Attorney Vicente, ang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan ni Lolo Santillan na nagtago sa anino sa loob ng maraming taon. Miss Wilhelmina, ma, bati ng abogado habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa walang laman na silid. Ibinigay ko sa iyo ang babala kagabi dahil nais kong makita kung paano mo tatapusin ang laban na ito. Ang huling barahan ng mga Santillan ay hindi si Alonso o si Beatrice. Ito ay ang iyong sariling puso. Napakunot ang noo ni Wilhelmina. Anong ibig mong sabihin, Attorney Vicente? Si Doña Pilar, bago siya tuluyang umalis sa kumpanya, may iniwan siyang isang liham sa safe deposit box ni Lolo. Isang liham na maaaring magpabago sa tingin mo sa lahat. Iniabot ng abogado ang isang lumang sobre na may tatak ng selyo ng pamilya. Nang buksan ni Wilhelmina ang sobre, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob ay isang dokumento ng pag-aampon. Doon sa malinaw na tinta ay nakasaad na si Alonso ay hindi pala tunay na anak ni Doña Pilar. Siya ay anak ng yumaong asawa ni Doña Pilar sa ibang babae at itinago ito ng matanda upang mapanatili ang kontrol sa yaman ng mga Santillan. Kaya ganoon na lamang ang higpit ni Doña Pilar kay Alonso, pabulong na sabi ni Wilhelmina. Ginamit niya ang takot at kawalan ng kasiguruhan ni Alonso upang gawin itong sunod-sunuran. At ginamit nila ako upang maging panakip butas sa kanilang mga kasalanan. Ang kapangyarihan ay isang lason, Wilhelmina, dagdag ni Attorney Vicente. Ngayong hawak mo na ang corona, ano ang gagawin mo? Magiging katulad ka ba nila o puputulin mo na ang kadena ng paghihigante? Ito ang golden moment ni Wilhelmina. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang hardin na dati ay pinagbawalan siyang pasukin. Naalala niya ang kanyang ama na si Mang Tomas, na ngayon ay masayang nag-aalaga ng kanilang sariling taniman sa Pampanga nang walang takot sa utak. Naalala niya ang kanyang ina na hindi na kailangang yumuko sa sinuman. Hindi ko itutuloy ang kaso laban kay Doña Pilar para sa falsification, anunsyo ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng kapangyarihang hindi nanggagaling sa pera. Hahayaan ko siyang mabuhay sa anino ng kanyang sariling kahihiyan. Yun ang mas matinding parusa para sa isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang kanyang pangalan. Ang mansyong ito, ibebenta ko ito. Ang proceeds ay gagamitin ko para magtayo ng isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at economic exploitation. At si Alonso? Tanong ng abogado.
Si Alonso ay kailangan pang harapin ang mga kasong isinampa ng gobyerno dahil sa pakikipagsabwatan kay Beatriz. Hindi ko siya ililigtas, pero hindi ko rin siya lulunurin. Hahayaan ko ang batas na magdikta ng kanyang kapalaran. Para sa akin, siya ay isa na lamang malabong bahagi ng aking nakaraan. Habang paalis si Attorney Vicente, naiwan si Wilhelmina na muling mag-isa. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa tapat ng silya sa harap ng sasakyang nakaparada sa garahe. Ang selyang naging simbolo ng kanyang pagkaapi. Hindi na siya sumakay doon. Sa halip, naglakad siya palabas ng gate, bitbit ang kanyang sariling mga susi. Ang hangin ng hapon ay humahalimuyak ng amoy ng ulan at basang lupa. Isang amoy na dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay sumisimbolo na ng bagong pagsisimula. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang kanyang mga magulang na naghihintay sa loob ng isang simpleng sasakyan. Walang driver, walang bodyguards, walang mapanghusgang mga mata. Nang makita siya ni Mang Tomas, kumaway ito ng may malawak na ngiti. "Handa ka na bang umuwi, anak?" Tanong ng kanyang ama. "Handa na ako, tay, kanina pa," sagot ni Wilhelmina habang sumasakay sa sasakyan. Hindi sa likod, kundi sa tabi ng kanyang ama. Sa upuang siya mismo ang pumili para sa kanyang sarili. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa mansyon ay tila pagtatanggal ng mga tinik sa kanyang puso. Ang nobelang sinimulan sa putikan at ulan ay nagtatapos na ngayon sa ilalim ng isang maaliwalas na langit. Ang babaeng itinaboy sa dilim ay natagpuan na ang kanyang sariling liwanag. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang siklo ng pagtatanim at pag-aani na nagbigay ng bagong kulay sa lupain ng Pampanga. Ang umaga ay sinalubong ng malambot na sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng mangga at ang amoy ng sariwang kape na niluluto ni Aling Elena ay humahalo sa bango ng basang lupa mula sa dilig ng madaling araw. Nakatayo si Wilhelmina sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Isang simple ngunit matibay na istruktura na yari sa kahoy at semento na pinalilibutan ng malawak na taniman ng mga gulay at bulaklak. Wala na ang mabigat na tragedie o ang mahihigpit na pagkakapusod ng buhok. Suot niya ang isang preskong puting blusa at ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Sa kanyang hapagkainan ay naroon ang isang lokal na pahayagan. Sa isang maliit na sulok ng balita, nabasa niya ang huling ulat tungkol sa kaso ng Santillan Holdings. Si Beatriz ay formal nang nahatulan ng pagkakakulong dahil sa malawakang estafa, habang si Alonso ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya para sa pakikipagsabwatan. Si Doña Pilar naman ay nabitang naninirahan na lamang sa isang maliit na kondo sa labas ng lungsod, mag-isa at malayo sa marangyang buhay na dati ay kanyang tanging mundo. Huminga ng malalim si Wilhelmina. Nang tanungin siya ng kanyang ama na si Mang Tomas kung nararamdaman ba niya ang tagumpay, isang matamis na ngiti lamang ang kanyang isinagot. "Tay, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang nagdurusa," mahinahong sabi ni Wilhelmina habang hinahaplos ang kamay ng ama. "Ang tunay na tagumpay ay ang gisingin ang sarili ko sa umaga na wala ng galit na nakabara sa aking lalamunan. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan." Ito ang sagot sa unang katanungan ng kanyang puso. Nakapatawad na ba siya? Oo, dahil ang pagpapatawad ay ang tuluyang pagbitas sa kadenang nag-uugnay sa kanya sa mga taong nanakit sa kanya. Ang galit ay isang lason na siya mismo ang umiinom at ngayon ay tuluyan na niya itong naisuka. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa bawat pagbisita niya sa Wilhelmina's Haven, ang foundation na kanyang itinayo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, nakikita niya ang bunga ng kanyang paghihirap.
Ang Chúng bawat tôi phát hiện babaeng video này có natututong chứa tumayo nội sa dung sariling bảo paa. hộ bản quyền. Ang bawat inang Cái bản nabibigyan quyền ng gì? pagkakataong protektahan ang Vì vi kanyang phạm một mga gậy thôi anak hay là cái gì? ay nagsisilbing hilom sa Cái kênh sarili nó niyang chưa mga đăng sugat. nhưng mà đang kiểm tra thì lại Ang kanyang vi phạm bản quyền. kapayapaan ay hindi nanggaling sa Cái này katahimikan, nó có kundi sa phong cách kabuluhan cái ng gì gì nhỉ? kanyang Sao không bagong chúng ta lại buhay. vậy? Maya-maya ay narinig ang busina ng isang sasakyan sa labas. Không được cách nào Ito ang kanilang lumang SUV, Không, nhưng ang mà sasakyang Hàn naging có cách saksi đâu. sa kanyang pinakamababang sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, si Wilhelmina, na ang may hawak ng manibela, Có ra kênh này đâu. inalalayan niya ang kanyang mga magulang na sumakay. Bago pumasok sa loob, tumigil sandali si Wilhelmina at tumingin sa asul na langit. Naalala niya ang babaeng umiiyak sa likod ng sasakyan habang papuntang fiesta sa Pampanga 1 taon na ang nakalipas. Kung maaari lang niyang balikan ang babaeng iyon, sasabihin niya, "Huwag kang matakot sa dilim dahil doon mo matutuklasan na ikaw mismo ang liwanag." Anong aral ang naiwan sa kanyang paglalakbay? Na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung saang silya siya pinauupo ng iba. Ang dangal ay hindi isang titulo na ibinibigay ng isang mayaman o À, cái makapangyarihang kênh mà pamilya. đưa cho chị Ang Hiền tunay na có cái upuan gắn sa harap cái viết Ay ang karapatang maging của anh bida mà. sa sarili mong kwento, Có nhà ang không? kakayahang Cuối đến piliin nhà. ang sariling direksyon, at ang lakas na Cái lumingon nhà sa trong cái nakaraan viết mà anh bảo nang ấy, cái walang viết pait, gì mà anh bảo gắn ở kundi cuối may ấy. pasasalamat dahil sa bawat Bà Hiền kiểm tra pagsubok lại na xem nào. nagpatatag sa iyo. Pinaandar ni Wilhelmina ang makina ng sasakyan. Ang tunog nito ay tila isang hudyat Xem ng lại xem isang nhà không? mahaba at payapang biyahe. Sa Xem lại đến cuối pagkakataong cùng xem ito, nhà. wala nang magsasabi sa kanya kung saan siya dapat lumugar. Sa kanyang sariling buhay, siya na ang nagmamaneho, siya na ang nagpapasya, at siya ay habang buhay nang nakaupo sa harap. Hindi dahil sa utos Ôi ng thế thì ấy sinuman, thôi, anh bảo là phải có kundi nhạc dahil cơ. doon siya nararapat. Mà đây mình Ang làm sikat từ đầu ng đến cuối araw không có ay nhạc. Thế unti-unting hôm lumalawak qua anh sa bảo là abot tanaw. mai nên xem lại trên Nagbibigay podcast ng xem là bị pangako tắt ng không. isang bukas Thì hôm na nay puno ng hôm nay đăng pag-asa, lên thì nó bị bản pagmamahal, quyền cái phần cuối at đấy higit rồi. sa lahat, Đăng lên tunay cái na nhạc rồi đấy. kalayaan.